Nagtataka at tinatanong nila si Bondre kung ano ang pinagsasabi niya. Kahit na nalampasan na sila ng overgeared, hindi pa rin sila bumagsak sa top 20. Nagpapasalamat naman sila dito dahil sa kanyang mga abilities at sa kanyang malakas na pride. Batid pa nila na hindi niya akalain na sasabihin niya ang ganyan, at sinasabi pa nito na tinatanggap niya ang kanyang pagkatalo. Pinapaalis naman ni Bondre ang kanyang mga kasama at sinasabi nito na mag-focus na lang sila sa mga target. Maaari pa rin sila maghangad ng bronze medal, siya na ang bahala sa kanya at para may oras pa silang umalis. Nilabas ni Grid ang blade na si Ierot at sa isip-isip nito na nagkaroon siya ng upper hand at nagpapasalamat siya dahil may mataas na magic resistance ang Holy Light Armor. Mas naging malakas siya kumpara noong nakaraang taon. Pasugad na din si Grid at sinasabi nito kay Bondre na marami siyang na-improve sa nakaraang taon. Ipapangako niya sa kanya na ibabalot niya ng maayos ang kabaong niya. Namangha naman si Bondre sa sword ni Grid na si Ierot. At sa isip-isip ni Bondre na bagamat natalo na siya, para bang kinikilala ng kagandahan nito ang kanyang pagsisikap. Masayang sinasabi ni Bondre na ang ganda ng serbisyong ng libing na binigay niya sa kanya. Ito ay isang tagumpay na karapat-dapat sa City of Arts. Tumama na ang atake ni Grid kay Bondre, bago mag-log out si Bondre nag-iwan pa ito ng salita at sinasabi nito na kung hindi siya sanay sa lamig. Mas mabuting maghanda siya ng maayos para sa susunod na taon, Grid. Nakangiting sinasabi ni Grid na huwag siyang mag-alala sa kanya. Siguraduhin niya lang na hindi siya mabibigo sa susunod na taon, Prinsesa Elsa, at bago siya mag-log out, kumanta muna siya ng Let It Go. Sinasabi ng host ng event na si Bondre ay nag-log out na. Ibabalik ang paghihiganti sa susunod na taon, sinasabi ni Grid na sa ngayon, dapat niya bang puntahan at tingnan ang isang baboy ramo? Batid ng host ng event na dahil sa 50% damage nerf sa PvP, lahat ng player ay nag-focus sa depensa. Dahil dito, ang karamihan sa mga player ay malamang na kumuha lamang ng humigit kumulang 35% ng dapat na pinsala ng isang kasanayan. Pero sa kabila nun, winuwasak lang ni Grid ang kanilang mga depensa. Mayroon pa rin siyang hindi kapani-pani walang lakas ng pag-atake. Binaligtad ng napakalaking kapangyarihan ni Grid ang inaasahan ng lahat. Mayabang na sinasabi ni Bubat kung meron ba sila mga mata? Sigurado siya ng hina na ito, dahil kay Bondre, 5 tao lang ang napatay niya sa bagong teknik niya. Nagpalit ng armor si Bubat at mayabang nito sinasabi na noong nakaraang taon, nakapatay siya ng maraming tao gamit ang Transcended Link. Ngunit ang kanyang sword ay naging mapurol, hindi man lang siya makakakuha sa kanya ng kahit isang gasgas. Undefeated King, Battle Gear Set, bagamat na-absorb na sila ngayon, sa nakaraan, nagawa ng Lubana Kingdom na labanan ang invasion ng Saharan Empire, na nasa kalakasan nito, sa loob ng mga dekada. Sa panahon na yun, ang Saharan Empire ang nagdala ng daan-daang libong mga sundalo sa maliit na kaharian na ito. Kahit ang mga mapagmataas na knight ng Saharan ay hindi nagawang talunin ng isang taong nakatayo sa pagitan nila at ng kaharian. Ang legend na pumipigil sa bawat pagtatangka, ang hari na wala pang talo na si Madra. Si King Madra ay isang legend, ang taong nagawang mag-isa na isagawa ang ika-9 na digmaan ng kaharian ng Lubana laban sa Saharan. At nakuha ng pinakamahusay na tanker ang armor ng legend na yun. Pasugad na si Bubat at sinasabi nito na bukod doon, mayroon siyang kakaibang sandata na Ceres's Hammer. Nag-grind siya araw-araw para sa gear na ito, ginawa niya ito para matalo lang siya. Sa isip-isip ni Grid na may mahigit 60 manlalaro pa ang natitira sa Alliance, kaya dapat niyang matapos ito ng mabilis. Kahit may penalty, gagamitin niya ang Black Transformation. Bagamat isa siyang typical na tank, mayroon siyang unique hidden class na Crusher. Ang kanyang strong points ay ang mga rushes at formation breaking attack sa pamamagitan ng crowd control. Pero may status effect immunity siya, kaya hindi ito gagana sa kanya. Sinasabi ni Bubat na as expected, magmamadali siya. Provocation Shout ay na-activate na. Tiyak na pinoprovoke mo ang kalaban. Biglang napatigil si Grid, tumatawa at sinasabi ni Bubat na ito ang crowd control skill na nakuha niya pagkatapos na makuha ang level 310. Ginagamit niya ito para sa mga boss raid, sa tingin niya ba ay gagana rin ang kanyang resistance sa taon na ito? Naalala ni Grid ang sinabi ni Lowell na kahit parang balance ito, lumalabas ang isang paraan para ma-bypass ang immunity. Kaya huwag siyang aasa dyan. Naiinis at sa isip-isip ni Grid na mukhang tama ang lahat ng sinabi ni Lowell.
Sinasabi ng host ng event na si Grid ay naging confident matapos matalo si Bondray, mukhang naguguluhan na. Nakalimutan na niyang protektahan ang South Korean team at nahulog sa panunukso. Ginamit niya ang quick movement at blacksmith's rage. Nagpakawala si Grid ng pagma-sword dance, batid pa ng host ng event na hindi normal ang mga kasanayan ni Bubat. Higit pa dyan, ang kanyang gear ay galing sa walang talo na hari. Ibig sabihin nito, ang capabilities tangkang ni Bubat ay nag-improve ng malaki kumpara noong nakaraang taon. Tumatawa at sinasabi ni Bubat na atakihin niya siya ng maraming beses hanggat kailang niya gusto. Hindi niya siya matatalo, gumamit si Grid ng Pinnacle. Pinnacle Level 4, deal ng 800% pisikal na pinsala, hindi pinapansin ang 64% ng depensa ng target. Sinasabi ng system na nakaranas ka ng 17,050 pinsala. Napahinto si Bubat sa ginawang pag-atake ni Grid, nagtataka at hindi makapaniwala at sa isip-isip ni Bubat na naisip niya nakakaiba na ang bilis ng kanyang pag-atake at biglang itong tumaas. Ngunit ang mas mahalaga at pinagtatakahan niya ay nakaramdam siya ng sakit. Meron siyang pinakamahusay na defensive class, ang Crusher, at may undefeated King set armor siya. At napapatanong si Bubat kung bakit nangyayari ito, at bakit nagagawa niyang saktang siya. Umatake si Bubat at tinamaan si Grid at sinasabi ng system na nakagawa ka ng 1,900 pinsala. Nagtataka si Bubat kung bakit nakagawa lang siya ng 1,900 pinsala. At sa isip-isip nito na ang isang unique rank na weapon ay nakagawa lang ng 1,900 pinsala. Napapatanong ito kung ito ba ay isang bug, nakangiting sinasabi ni Grid na hindi niya pinansin ang dodging trajectory ni Ierot at kinuha ang hit nito. Ito ay mas magaan kaysa sa naiisip niya. Gaya ng inaasahan, hindi talaga normal ang Bayan Archipelago na yan, kung gusto niyang makita ang kanyang totoong defensive capability, hindi magiging sapat ang hammer na yan. Bubat, nagpakawala si Grid ng magic missile, at nakagawa ito ng malakas na pagsabog. Nagtataka at sa isip-isip ni Bubat na kung ano ang tinutukoy niya na real damage. At anong kalokohan ang sinasabi niya sa kabila ng pagiging damage dealer. At napapatanong ito kung ano bang meron sa damage niya. Sa isip-isip ni Grid na kahit level 2 pa lang ito, bumili siya ng maraming elixir para tumaas ang kanyang intelligence. Ito ay isang legendary spell na tumatalakay ng dobleng pinsala sa kanyang magic power stat, at naglakas loob pa siya na dalhin ito sa harapan. Nakatanggap ng critical si Bubat at na-activate ang epekto ng blade na si Ierod. Pinadugo niya ang kalaban, sinasabi ng system na nakamit mo ang isang 3-hit combo. Na-activate na ang epekto na si Ierod. Pinapatindi ang epekto ng pagdugo. Tataas ng 200% ang pinsala na makukuha mo sa target sa loob ng 1 segundo. Sinasabi ni Grid na hindi tulad ng kanyang hammer, sigurado siya na mahusay ang kanyang armor. Hindi niya akalain na magagawa niyang makatagal para sa 1 minuto. Tulad ng inaasahan sa isang tanker, nakakaya niya ang mga ilang pag-atake. Pinapabilib niya siya, ginamit ni Grid ang pag-moss sword dance, pinnacle kill. Sinasabi ng system na lubos na binabaliwala ng depensa ng kalaban. 2,000% physical damage ang nakuha mo sa kalaban, napapasigaw naman si Bubat sa natatanggap niyang pinsala. Sa isip-isip ni Bubat na bagamat mababa ang kanyang agility dahil sa labis na paglalagay sa stamina, mayroon siyang napakataas na depensa dahil dito. Pero exception ang mga atake ng lalaking ito, sobrang sakit nito. Ibig sabihin nito ay sobrang mataas ang kanyang attack power at walang kwenta ang nerf sa kanya. Ang baliw na burat na ito, nagtataka at sinasabi ni Grid na hindi niya akalain na humihinga pa siya. Kahanga-hanga talaga siya, at dahil dyan, nakapasa siya sa kanya, at makakakuha siya ng A+ at 3 star. Gumamit si Grid ng Hell Sword sa huling pag-atake. Sinasabi ng host ng event na si Bubat ay nag-log out na. Ang top tanker ay hindi inaasahang matatalo. Isa itong ganap na pagkatalo na tumatakip sa defensive gear na ipinagmamalaki niyang dala. Masyado ba siyang umasa sa tankang bilang 1 versus 1? Ang mga manlalaro ay nagbobo sa kanyang simpleng estilo ng paglalaro. Sa isip-isip ni Grid na sigurado siya na maganda ang armor niya. Hindi niya akalain na magdadala siya ng armor na nakakabawas ng pinsala at nakakatanggap ng isang certain percentage. Akala niya matatapos niya na ito sa isang pinnacle at pinnacle kill, pero nakabuo siya ng mababang pinsala at hindi niya ito inaasahan. Ginamit niya na ang kanyang blacksmith eyes, pero na-block nito ang kanyang sight, pero nagpapasalamat pa din siya dito dahil meron siyang na-realize.
Hindi niya akalain na gagamit siya ng selyadong defensive equipment. At nagpapasalamat din siya na madali niya siya natalo. Kung ito ay sakaling na unsealed, ito ay magiging masama para sa kanya. Ang king na walang talo, kasama rin siya sa 9 legends. Akala niya madali niya silang matatalo, pero masyado siyang nahila ni Bondre at bubat pababa. Ang 5 chain attack ng Holy Light Armor ay hindi pa na-activate ng isang beses. Nakalimutan niya na ang huling beses na nakuha niya ito sa proc. Dapat ba siyang gumawa ng isang item na nagpapataas ng swerte? Maganda ito dahil malaki rin ang pagtaas ng pagkakataong makagawa ng magandang equipment. Nakakuha siya ng maraming atensyon, ngunit ang mga puntos ay tumataas ng maayos. Delikadong plano ito, pero pinilit niya ito dahil naniniwala siya sa kanilang dalawa. Yura at Peak Sword, sinasabi ng babae na bumagsak na ang mana niya. Tinatanong ni Park Jangwa kay Jinhee kung hanggang kailan siya makakapaglagay ng isa pang defensive barrier. Ang ibang mga bansa ay higit sa 40 na level na mas mataas kaysa sa kanila. Humihingi naman ng paumanhin si Jinhee at sinasabi nito na kailangan niya pa ng 3 minuto. Sinasabi ni Park Jangwa na sa kabila ng walang tigil na pagbaril, walang namamatay. Malapit na din sa 0 ang HP niya after just 4 minutes. We're barely hanging on dahil sa damage nerve, kailan ba pupunta dito ang lalaking naglagay sa kanila sa ganitong sitwasyon? Sumisigaw si Park Jangwa dahil nag-aalala siya sa kanyang kasama dahil napuruhan na ito. Pasugad na si Ruka at sinasabi nito na bakit hindi siya mag-log out at magpahinga. Ruka, Swordsman, Australia's representative, ATF on the Unified Rankings. Napahinto naman si Ruka nang may biglang may umatake dito. Sinasabi ni Ruka na isang class superior sa halos lahat ng paraan kumpara sa isang archer. At tinatanong nito kung musketeer lang ba ang hidden class na nakuha niya pagkatapos na mawala sa rankings. Kahit nawala na ang reputation niya, maganda pa rin ang mukha niya. Magiging kapaki-pakinabang na lang siya bilang dekorasyon, Miss Yura. Pasugad na si Ruka at tumatawa ito at sinasabi niya na maaring mataas ang kanyang attack power, pero ang kanyang health, defense, at evasion rate ay ang pinakamasama. Kung magpapatama lang siya ng ilang bala, kapag pumasok siya sa attack range niya, tapos na ang lahat para sa kanya. Bigla na lang nagpalat si Yura ng kanyang equipment at inatake niya ang papasugod sa kanya, hindi alam ng kalaban na si Beatrix ng Mobile Legends si Yura. Nagtataka at sinasabi ni Ruka na isang musketeer na gumagamit ng isang sword. At isang attack power na overwhelmed ng isang swordman? Sinasabi ni Yura na hindi na siya makapagpahinga dahil sa pagod. Sinasabi ni Peak Sword na ang kanyang goal ay ang manalo. Umatake na si Peak Sword at ginamit nito ang Unsheath, Annihilate. Nagtaka ang mga burat sa atake ni Peak Sword, at sabay-sabay na lumabas ang mga notification at sinasabi nito na nakaranas ka ng 13,520 pinsala. Nakaranas ka ng 12,144 na pinsala, nakaranas ka ng 9,050 pinsala. Nakaranas ka ng 8,600 pinsala, napapasigaw na lang ang mga burat sa mga natatanggap nilang pinsala. Nagtataka na lang sila at tinatanong kung ano ang nangyayari. At sinasabi nila na napatumba niya ang maraming miyembro ng Sakar Guild sa isang pag-atake. Ang kanyang mga kasanayan sa AOE ay nakakapagbigay ng mahigit sa 10,000 pinsala, ngunit gayunpaman, kaya natin ito, dahil marami siyang delay sa pagitan ng mga pag-atake, kaya dapat kailangan nilang atakehin siya kapag hindi siya makagalaw, napapamura at sa isip-isip ni Peak Sword na as expected, sobra ang epekto ng nerf sa kanya, maraming delay ang unsheath, kaya ang issue talaga ay ang mamatay sa kuyog ng mga kalaban, ideal longsword, rank, unique. Attack power, 680, generate skill, wind blast, generate skill, quick movement. Attack speed, plus 21%, sa isip-isip ni Peak Sword na kahit mas mababa ang attack power nito kumpara sa blade na si Iarud, pero kahit ganoon, unique pa rin ito. Ang ideal longsword ay nagtataas ng attack speed, ito ang pinakamataas na kalidad na one-handed sword na ginawa para sa kanya ni Greed. At hindi lang yan, yung isa pang regalo na binigay sa kanya ni Greed ay ang kaluban. Peak Swords, unsheath speed increased by 20%, sheath speed increased by 40%. Sa isip-isip ni Peak Sword na mayroon din ito ng Water Clan King's Tears na pinadala ni Euphemina. Meron din itong Wind Magic ni Zednos, habang binubunot, itinutulak ng ihip ng hangin ang sword pasulong, at kapag nabubunot,
napapalibutan ang sword ng Aipoipo upang mabawasan ang pagka-delay. Nagtataka at gulat na gulat ang burat at sinasabi nito na hindi ito ang narinig nila. Hindi kapani-paniwalang ang bilis ng kanyang sheathing speed. Batid pa ng isang burat na nasa harapan na nila siya. Huwag silang umatras, sabay-sabay na silang umatake. Inatake na ang mga burat at nakagawa ito ng malakas na pagsabog. Tuwang-tuwa si Pixord at sinasabi nito na ito ang sword ng Korea. Ito ang nilikha ni God Grid, at kung magkasama sila, walang makakatalo sa kanila. Sa paligid, maraming pagsabog ang nangyayari. Gulat na gulat ang mga burat at parang nakakita ng multo at sinasabi pa ng isang burat na maingat silang gumagalaw sa labas, at tinatanong pa nito kung paano siya nakarating dito. Meron nakatayo sa kanilang harap, at ito pala si Crowgle, sumisigaw at sinasabi ng host ng event na nandito na ang sky above the sky. Sa wakas, ito ay kumikilos na.